the most engaging Inquirer yet. Good afternoon, everyone. Welcome to the 9th edition of Meet Inquirer Multimedia. Once a month, we bring an important newsmaker to the hot seat to discuss the most urgent issues facing our nation. Our forum showcases the different Inquirer news platforms, the Philippine Daily Inquirer, Inquirer.net, Radyo Inquirer, Inquirer Bandera, Inquirer Libre, Cebu Daily News, and the Inquirer social media and mobile accounts. We will be live on Inquirer.net's Facebook page, on Twitter, Facebook, Viber, Line, Kakao, FireChat, WeChat, and Telegram at hashtag MeetInquirer. We will have a broadcast on Radyo Inquirer 9:90 a.m. tonight. Our guest today holds the key to alleviating the problem affecting us in Metro Manila and in key urban areas in the country. We look up to his leadership to rescue us from the traffic nightmare that affects our individual and national well-being and productivity, and in pushing the transportation infrastructure and efficiency to support the growth of our economy. Tall order, but he has the full trust and confidence of President Duterte. It took some prodding to bring him here, but thank you for accepting, sir. We shall have a proper introduction shortly. May I just acknowledge the presence of our President and CEO, Ma'am Sandy Prieto Romualdez, and the editors, officers, reporters, photographers, and employees of the Inquirer family. At this point, I would like to request Ma'am Sandy to give her welcome remarks. Secretary Tugade, thank you, Juliet, for that setting the ground for today's Inquirer Multimedia. As Juliet had said, there were many invitations sent to Secretary Tugade, and we are very honored to finally have you here. And without further delay, I did want to give us as much time to the multimedia. I did want to say, though, that in the lunch that we had earlier, it seems like there's really a lot of complexity to many of the issues that are facing Secretary Tugade's agency. And I think that with a new approach, probably, more and more of us have to be able to maybe have a ground or mindset of understanding just what those issues are. And it'd be great to have this next hour in being illuminated or getting some insights into those complexities, as it is multifaceted in terms of the problems and solutions. So again, thank you, Secretary, and we look forward to hearing all your thoughts and opinions about the matter. Thank you, Ma'am Sandy. At this point, I am pleased to turn this over to our moderator, the Editor-in-Chief of Inquirer Libre, and our resident funny man, Chito de la Vega. Good afternoon. Thank you, Juliet. Thank you, Ma'am Sandy. Before we, our video, I'd like to welcome the Secretary. Although when we met with the Secretary this morning, he said that he just wanted to make a difference in government and for this country. And now that he's here, I would like to assure him that we here at the Inquirer want to help him succeed because it is for the country. So before anything else, here's a short video that we collected on the Secretary. For those who know him well, Transportation Secretary Arthur Tugade is a sensitive family man, a people person open to collaboration, and at times a near tyrant when results are required. As the new head of the Department of Transportation, Secretary Tugade has said there will be no honeymoon phase under his watch, as he is ready to implement difficult reforms to solve the traffic and transportation problems. Tugade first joined the government as President and CEO of the Clark Development Corporation in 2012. Under his leadership, the CDC reported achieving financial feats in 2015, $1.554 billion in revenue, $697 million in net income, and $2.33 billion in cash, the highest since CDC was created in 1992.
In 2015, CDC received the Asia CEO Award for Executive Leadership Team of the Year among many awards. He resigned as CDC head in April to help in the election campaign of President Duterte, his schoolmate in San Beda College, where they both took up law. Dugade graduated cum laude a year ahead of the president. Before his CDC stint, Dugade is the founder and chair of the family-owned Perry's Group of Companies. Dugade was born in Claveria Town in Cagayan Province. His parents, both public works employees, moved the family to Sampaloc, Manila when he was in grade school. When their home in Sampaloc was gutted by fire, they transferred to a community in Santo Domingo, Quezon City, where there was no running water. Priests in San Beda College helped him get an education through scholarships and jobs in the same school, enabling him to finish law. He took up courses at the National University of Singapore Stanford Executive Program, and the rest is history. Ladies and gentlemen, please welcome Transportation Secretary Arthur Dugade. Thank you. Good afternoon. Sir, ano pong masasabi niyo doon sa ano namin si self-made man? Ano masasabi ko sa presentation nyo? Bigyan kita na one-liner. Opo. Pwede ho ba makahingi ng kopya? I think that one-liner says it all. Ay, maraming salamat po. Wag na natin nung patagalin dahil marami yung sa totoo lang, we were very excited when we heard that you will be joining us here. I heard na medyo may agam-agam kayo nung papunta rito. So, can you please share with us yung thoughts niyo about that, sir? Hindi ho agam-agam sa pagpunta dito, kundi agam-agam at duda sa media in general. Kung pwede yung balikan ko lamang yung introduction ng ating kasamahan kanina na kung saan sinabi niyang meron ho isang ginang na kinumbinsi ako na pumarito ngayon upang makipag-dialogo sa inyo. Yung ginang na ho yun ay ating pinakamamahal na chairman na si Madam Marixie Prieto. Kami ho, bago ako pumunta sa China at sa Japan, kasama ng ating Pangulo sa kanyang mga state visit, nakilala ko for the first time si Chairman Marixie, na kung saan nakita kami sa isang NGO project na tinatawag na St. Mary's Home for Girls, na inaaruga at pinapangalagaan ng mga madre sa kapulungan. Doon ho kami nakita at nung matapos kong baybayin ang aking kabuhayan sa mga bata na nandoon, nasabi ni Ma'am Marixie na, Art, yung narrative sa buhay mo mukhang maganda. Pumunta ka sa forum, editors forum. Ano man tawag dyan? Editors forum. Multi-forum ng Inquirer. At makipag-dialogo sa mga media. Ang sabi ko, ay naku ma'am, ayaw ko niyan. Tama na ho na nag-uusap tayo. Sabi niya, bakit naman? Kasi ho ma'am, kako, ang pakiramdam ko ho sa media, marahil tama, marahil din mali. Pakiramdam ko lang yun. Sabi nga nila, feelings may be right or wrong. But my feelings then was, sabi ko, ma'am, yung media baka minsan sobra pa sa dagdag bawas sa eleksyon yan eh. Wag na lang, kako, mag-usap na lang tayo. Sabi niya, Art, matuto ka rin na pagtiwalaan ng media. Meron namang media na maninindigan sa kung ano ang totoo at anong karapat-dapat. Meron din mga media na handang maging partner sa iyo upang gabayan ka sa sinasabi mong mabigat na tungkulin mo sa pamayanan. Promise, iba kami, pumunta ka ron. Para yung katotohanan at pawang katotohanan lamang ay angat at lulutang, makipag-dialogo ka sa kanya. Sabi ko kay chairman bago siya umalis, ma'am, kaya ako nagpunta dito, nagtiwala ako sa sabi mo. Friends, in this Inquirer Multimedia Forum, I came today to dialogue with you. In the spirit of trust and confidence created by my initial interaction with no less than your chairman, I come to you to dialogue so that the truth
yung pawang katotohanan lamang will come to the forefront. And in achieving this objective, we create a system, a news protocol whereby we can underscore the word dialogue and communicate. So that as we start today, we will not end it today. In our quest for truth, which we are all obligated and which we are all responsible for in sharing with the public, can be given. You as a media proponent and a practitioner, me as a government servant. Together, as we meet today, I hope that this is the start of a born dialogue so that the truth and the true sides will always come up. Nandito ho ako ngayon upang makinaig sa inyo. Nabanggit ho ng ating mahal na moderator at sabi na rin ng ating chairman, Art, pwede ba sabihin mo sa pamilyang Enquirer kung saan ka nagmula, ano ang pagkatao mo? Marahil kung pupuntuhan natin kung saan ka nagmula at sabihin kung ano ang pagkatao mo, marahil yung perspektiba ng mga news na nakakarating sa amin ay magkaroon ng elixir of understanding, elixir of a communication that is predicated on what is factual and what is true. Having said that, kung ako sana susundin, Ma'am Sandy, ayaw ko. Ayaw kong pag-usapan ng sarili ko, baka magkaroon na maring konklusyon. Ano bang plano talaga nitong si Tugade sa DOTR na pati yung buhay niya ikinikwento? Ayaw ko talaga niyan. Pumunta lang ho ako dito para magtrabaho. Pero kung dapat sabihin yan para magkaroon ng tamang kahulugan at perspektiba, yung paglalahad ng news sa publiko, pasing tabi na lang po at patawarin niyo ako. Hayaan yung magbigay ako ng pabutil-butil ng aking buhay upang maintindihan nyo kung saan ako nagmumula at nanggagaling. Una po, I have not been in government before except for my 3 years and 7 months at the Clark Development Corporation. Samot sapol, ako ho'y naging isang malaritang empleyado, naging maralitang negosyante, at naging tinatawag na entrepreneur. Yung experience ko sa CDC, Clark Development Corporation, ay kauna-unahang eksperyensa na aking ginampanan at tinugunan upang manilbihan sa gobyerno. Akala ko ho, tapos na ako nung umalis ako sa Clark upang ipagkampanya ang aking kaklase at binibigyan respeto at kinikilalang kaklase na si President Duterte. Nangampanya ho ako. Umalis ho ako. Hindi ako namangka sa dalawang ilog. Na kung saan, yung iba makikiramdam muna kung saan aagos at pupunta. Yung fortunes of election, sa ika nga, bago mamili kung sino ang patatakbuhin sa Enete. Lumipat ho ako, tinigil ko ang aking pagganap sa Clark Development Corporation nung ang statistics ay pinapalabas pa na si President Digong ay number 4 at nag-aagaw buhay between number 5 and number 4. Meron ba number 5? Number 4. Nag-decide ako to campaign for him because I trusted him. I know his personality. I know his commitment. I know his persona. I know his love of country. At alam ko rin ang kanyang pagmumura. Yung pagmumura ho, labi lang yun. Ang puso niya iba. Madaming pwedeng magsalita na palamuti sa bunganga, ngunit hindi natin nakikita yung kaitiman ng puso. Marahil ayaw natin ang kanyang pananalita at pagbigkas ng tinatawag natin pagmumura. Pero promise ho at maniwala kayo, ang kagitingan ng tao na yun na nakita ko nung kami estudyante at nakita ko nung siya'y alkalde sa Davao ay malinis at hubaran para sa bayan. Pag-usapan po natin ang aking buhay. Ako'y sinasabing nagtapos ng abogasya sa Sambeda. Huwag ho kayong mapilik mata sa Sambeda. Hindi ho kayang mag-enroll. Ako ho'y produkto ng tinatawag ng kabutihan at scholarship ng mga Benedictinos.
Nanirahan din ho ako sa Sampaloc, Legarda, Delgado Street, na kung saan ang bahay namin nasa ibabaw ng estero. Nasubukan ko ho, ang bahay namin nasunog. Nung ako'y nasa elementarya pa lang. Ang bahay namin ay nasa pagitan ng isang wall, pader, between the University of Manila, pader, tapos bahay namin, kanal. Nasunog ho yan. Nung nasunog, tandang-tanda ko ho yun. Halos ibalibag kami ng aming mga magulang, patawid sa pader para makapunta sa UP, sa University of Manila, para maibsan ang problema ng sunog. Nasubukan ko ho yan. Nanirahan din ho kami sa tinatawag na Tatalon Estate, na kung saan tama ho yung bulong-bulungan sa likod. Ito ho yung lugar ng squatters area sa Tatalon. Marahil hindi mo naman ako samot-sapol 100% na squatter, pero nanirahan ho kami doon. Alam mo ba yon, Mr. Moderator? Doon sa tinitirhan ko, para ako makaligo, kailangan poso, Ma'am Sandy. Pipila ka ron. Meron ba mga nanonood na nanananghalian? Patawarin ninyo ako. Ang kubeta ho namin, hukay sa lupa. Ang pamunas kung meron man, lumang dyaryo. Kung hindi, magdala ka ng tubig na nasa lata. Yun ho ang kabuhayan namin. Kabuhayan na kung saan, pag umulan, baha. Ang kabutihan niyan, may lulutang na kangkong at dadami ng gurami. Natatawa si cameraman. Yes sir, yung mga kangkong namin doon malalaki. Saka talaga namang matataba. Ewan ko kung may kinalaman yung sinabi ko kanina, pero matataba. Yung gurami ho, natutunan din namin yung tinatawag na kuryente. Yung bibiyakin mo yung kuryente, yung isa nakawan sa lupa saka sa tubig, lagay mo dun, lulutang yung gurami. Kukuha ka na. Ganon ho yung buhay namin. Ako ho, walang negosyo noon. Empleyado lang. Ang unang trabaho ko dun sa Delgado Brothers. Dun sa Pantalan. Kaya siguro, isang kadahilanan kung bakit na rin ako pumayag kay Ma'am Chairman Marixie Prieto, dahil sa mga Delgado, Ma'am Sandy, Robbie Delgado ho ako. Inalagaan ni Antonio sa ni Robbie, kaya sumama na rin ako. Hindi ho madali. Naglalakad ako paminsan-minsan lang naman. Hindi na para pumasok, walang pamasahe. Yun ho, ang nakagihasnan ko. Bakit ako pumasok sa gobyerno? Sa totoo lang, ma'am, hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ko pinasok itong masalimuot na daigdig ng public service at higit sa lahat ng Department of Transportation. Hindi ko alam. Hindi ho ako nag-apply dito. Basta sinabi lang ho sa akin ng aking pinakamamahal na Pangulo, tanganan mo yan. Bilib ako sa sarili ko eh. Yes, sir. So, eto, nanilbihan ako. Minsan sasabihin ko, bakit ba ako pumayag-payag na tanggapin ito? And then, at the end of the day, in the lonesome of the night, I will admit that the difficulty of the job and the challenge given to me, in the lonesome of the night, I will shed a tear or two. What have I done to deserve a punishment like this? And then I say, it's a punishment? Perhaps no. Kinokonsuelo ko na lang ho ang sarili ko na hindi parusa, hindi punishment. Perhaps, isang oportunidad, isang magandang challenge, isang oportunidad, it's payback time to bring back to the society and government that has been so good to me. Pagkat kung wala ho itong gobyernong ito, ang bansa at bayan na to at ang mga taong nagmalasakit sa akin, marahil wala ho ako sa harapan ninyo ngayon. Given this perspective, I entered government
not bringing any experience in government, but only bringing with me the culture, the values, and ways of doing things na nakakihasnan ko nung ako'y nag-aaral, nung ako'y naghahanap buhay, nung ako'y pumasok bilang isang maliit na empleyado sa Delgado Brothers, na kung saan culture and values and ways of doing things, na kung saan napalago ko ang aming kabuhayan, na kung saan tinagurian akong isang tao na naglakbay magbuhat sa Tatalon papuntang Ayala Alabang. Ito ho yung kulturang bit-bit ko sa aking paninilbihan sa Clark Development Corporation. Alam niyo ho yun? Google niyo na lang. Pero ang sinasabi ko, ways of doing things, ang isa ho dyan is yung laging binabatingaw at sinasabi ng ating Pangulo, walang korupsyon. Walang korupsyon. Respect others. Be punctual. Smile. Lahat ho yan. Lahat yan, samot-sari na kulturang bit-bit ko nung ako'y nagsilbi sa Clark. 3 taon, Ma'am Sandy, 3 taon at 5 buwan o 6 na buwan nandoon ako sa Clark. Ano ho yung binunga ng kultura na ito? Ang binunga ng kulturang ito ay isang performance sa Clark Development Corporation na never has been so unparalleled in the 20 years of its existence. Iniwan ko ho ang cash amounting to 2.3 billion na hindi nakagihasnan na nakikita ng Clark Development Corporation. At kung sasabihin kong cash, tunay na cash. Pagkat makikita nyo yung placement certificate at yung deposito sa bangko. Ito ho yung kumpanya na kung saan nagbigay ng dividendo sa gobyerno ng 3 taon na mahigit 1 billion in cash, paid. Yung binigay hong dividendo, hindi pangako, cash na binayaran. Lumago din ho yung mga negosyante at lumago yung mga naghahanap buhay doon. Of course, hindi mawawala yung batikos, lalo tigit sa lahat, kung ang nagbabatikos ay yung nasasagasaan o yung natatapakan sa inyong pagganap ng tamang pamaraan. Bisyos ng gobyerno. Ito ho yung kulturang dala-dala ko sa transport. Mahirap ho, iniiyakan ko ang aking trabaho. Ang gumagabay at bumibit-bit sa akin upang maibsan ang kahirapan bilang isang kalihim ng Department of Transportation ay yung mga pangaral na kultura and values and ways of doing things ng aking mga magulang, ng aking paaralan at ng aking mga kapwa. Ito ho ang gumagabay sa akin ngayon. Nasabi ni Ma'am Sandy na I hold the leadership for us to walk the success in our problems of transportation and traffic. Ma'am, hindi ko ho kayang gawin mag-isa yan. Kailangan ko ang tulong, unawa at sakripisyo na rin ng lahat kasama na ng media. Ito ho ang isang sitwasyon na walang isang taong magsasabing sosolving ko yan. Kaya nga ba't kung sasabihin nila 2 bagay, na sasabihin nila pinangako ko na in 100 days tatapusin ko yung problema ng trapiko? Ano ako, cameraman? Superman? Hindi ko kaya yan. Ang sinabi ko lang, makakakita kayo ng mga butlig na pagbabago, mga opportunities for changes. Kung sasabihin nila na ako'y baliw na pumasok dito, marahil baliw nga ako. Pero kung ako sincero sa aking pagganap ng trabaho, partner, samahan mo ako. Kayo sa media, samahan nyo kami. Huwag lang yung bad news ang inyong ilatag at headline. Kung meron naman kami nagagawang tama at tamang ipagbunyi, i-headline nyo naman yung mga good news. At kung kayo'y magmamaneho, sundin yung disiplina. Hindi ho totoo na sinasabi ko na ang trapiko are state of mind. Ano ka, si Raulo? Noong umpisa pa lang, sinabi ko na may krisis eh. May krisis sa trapiko at transportasyon. Ngayon sasabihin ko state of mind. Ano ko, si Raulo? How can there be a crisis and at the same time a state of mind? But the matter of a state of mind hopefully has been discussed extensively. We'll shy away from that. Today, I come to you as Art Tugade, an individual that has no shining past,
an individual that has a darkened past, a glowing present, and hopefully a more glowing future. Si Art Tugade na bit na kultura and values at way of doing things. Ma'am, samahan niyo ako sa problema ng trafiko at transportasyon. Hindi ko kaya mag-isa yan. Kung sino man ang nagsasabi na ako solving ko yung trafiko in 100 days o sinabi kong kaya kong solving mag-isa yan, patawad ma'am ha, sira ho ang sira ulo. Hindi ako. So, having said that, sabi mo, sir, ilang oras? 2 oras? 3 oras tayo ito? Ha? Sir, magtatanong pa Oh, kami. kaya nga. Oh. Para mabigyan natin yung mga katanungan ng tamang punto at tamang oras. I rest my case now. I came to dialogue. I came to seek your partnership. I came to say, tulungan nyo kami sa government service. Makiisa kayo sa amin, lalo tigit sa transportasyon at trapiko pagkat Ma'am Sandy. Madam Chairman Maliksi, lahat kayo men and women of the Inquirer Group, kailangan namin kayong makibahagi sa amin. And together, let's make our country a little bit more beautiful. Let's make our country a little bit more prosperous. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Handa na ho akong sumagot na kung ano-ano mga question o issues na gusto nyong maliwanagan. Before we, kasi na-tackle yun na to, before we call Mike Ubak, our day desk chief, sir, meron lang isang related dito, sa nabanggit nyo na kanina eh. This actually came from one of our reporters, si Joe Vicino. He said that during your presentation of the 100 days of you said that the problem in the traffic sector you earlier thought to be very difficult turned out to be extremely difficult. Could you like to tell us ano yung mga ibang some of these extremely difficult na na-encounter niyo? Ano yung katotohanan layag ng isang ordinaryong tao? Ano yung layag ng ordinaryong tao? Pag pumunta ka sa isang lugar, antimano makikita mo yung superficial. Yung madaling makita ng mata. At sasabihin mo dun sa nakitang mata, kaya. But as days went on, and you were able to look deeper into the documents, into the realities of the problem, then your knee-jerk reaction that is madaling problema, yung pala mahirap, masasabi mo, napakahirap na problema pala to. Kasi nakikita mo na yung kabuuan. Nakikita mo na yung predicates ng mga problemang iyong sinasambot. Yung kabigatan ng mga legal issues, yung kabigatan ng mga proseso, yung mga kabigatan ng mga bidding na hindi natuloy. Merong mga proseso at polisiya yan na hindi na pagtuunan ng pansin. Na kung akala mo sa isang sektor merong problema, bigla na lang puputok, may problemang iba na hindi mo na-anticipate. Remember, your appreciation of the situation happened in your first 100 days. Kumbaga, nagrepaso ka sa bar exam, how superficial ang review mo. Habang tumatagal, nakikita mo yung dokumento, naaninag mo yung problema, and sabi mo, mas mabigat pala yung problema? Mas mabigat pala yung problema kasi nakita mo na yung dokumento, nakita mo na yung proseso, nakita mo na yung ugat ng problema. Ugat-ugat yan. Sasabihin mo, hindi pala ganyan kadali. Ganun ho yun. May nakita kang dokumento, may nakita kang proseso. Sinasabi ko nga sa'yo, wala pa yata kaming 2 buwan. Malala nyo yung airport. Umulan lang. Biglang tumiklop yung asfalto. Hindi mo naman pinaghandaan yan. Nung nagawa yan, after several days, nangyari naman sa isang airport yun. Hindi na lang namin ginadyaryo. Yet, nakita nila yung pagtiklop ng asfalto. Pero hindi nila binigyan pansin yung kabilisan na kung saan yung bagong pamunuan ng airport ay nasolusyonan yan. Sabi namin, madaling dagdagan ng pasahero.
Lagyan mo lang kabitan mo lang yung tren ng coaches. Imbis na 3, gawin mong 4. Siyempre, no-brainer. Hindi ba? Mas maraming malalaman yung 4 na coaches sa 3 coaches. Oh, pag pinag-aralan mo, hindi mo pala may kakabit yung isang coach na in-order sa China. Bakit? Meron kang problema sa signaling issue. Meron kang problema sa power issue. Na kung saan, sa unang layag mo, hindi mo naman agad makikita yung lahat yun eh. Yung mga nasisirang equipment sa airport, sa kalsada, yung smoke, alam mo ba yung smoke emission machine, sir? Saan po yan, sir? Sa kalsada? Okay. Yung nalalaman mo yung testing. Oo, smoke. Pagpasok ko dyan, lahat ng smoke emission machine ng transportation, sira. Yet, I'm committed to reduce the carbon footprints. Pero yung nakasalang, sira. Malalaman mo kaagad ba na sira yung mga machine in your first month or first week in office? So, as the days progress, there were developments and there were reviews that will indicate that the problem you anticipated to be that heavy is not that heavy after all. It is very heavy. Okay, sir? Okay. Pero sir, just like to assure you that we here at the Inquirer believe na we're in the same boat and we want you to really succeed. Kakabulbul na. Gusto rin namin kayo magtagumpay dahil we're in the same team, sir. Sir, ang tagumpay ho ng transportasyon, hindi ho tagumpay ni Tugade yan. Tagumpay ng buong sambayanan yan. Sama-sama nating sagwanin yung ating bangka. Yes, sir. 71 years old na ho ako. Wala na yan. Kapareho ng edad ni Presidente. Hindi na kami tatagal dito sa mundo. Si Ma'am Sandy, bata-bata pa yan. Ikaw, bata-bata pa yan. Madami kayong tsansa. Lahat kayo dito, bata-bata pa. Tulungan niyo ako dito. Kasi you will enjoy this country more than we will enjoy it. For the very simple reason that because of the fiat of AIDS, we have to go to the next world faster than you are. Walang traffic ko doon, sir. Walang traffic doon. You know? Hindi, baka may traffic pag sa ibang lugar ka na punta. Yes, sir. Ang first question natin from the floor will come from Mike Ubak, the chief of the day desk. Magandang hapon po, Secretary. Gusto ko sana unang itanong ano yung mga broad strokes na projects nyo. Pati sa the listeners and those watching, makita nila yung what are we looking into the next year or so. Broad stroke projects. Big tickets. Gusto mo bang tumbukin yung tinatawag na infrastruktura? Kasi alam mo yung projects could be, number 1, sa tao. Value formation, culture development, value enhancement. Project sa polisiya. Babaguhin mo yung mga polisiya. Pwede rin project na infrastruktura. Alin doon, kaibigan, ang gusto mong tumbukin ko? Siguro infrastructure na lang po, yung big ticket items. Infrastructure, that is a very well said, well thought of question, and I appreciate that because you give me the opportunity to explain certain things. Doon sa infrastruktura, balikan ko lang ho yung presentasyon namin sa Malacanang Press Corps na kung saan yata iba sa inyo nandoon nung araw na yon. Na ipinakita namin dun sa Malacanang Press Corps na kung saan nandoon si Secretary Mark Villar, kalihim ng Public Works. Nandoon si Secretary Pernia, kalihim ng NEDA. At nandoon yung Pangulo ng BCDA at yung abang lingkod ninyo na si Art Tugade. Yang 4 na kombinasyon niya yan, kombinasyon para ilahad yung infrastruktura sa gobyerno. Ang sinabi ho namin, build, 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 build. Kung naririnig natin ang direksyon ng ating Pangulo ay drugs at korupsyon, hindi naman ibig sabihin walang economic implications. Kaya minabuti namin na humarap sa media at publiko at sabihin namin, kakambal ng objectives ng ating Pangulo dun sa drugs and anti-corruption is build, build, build. Why do we have to build infrastructures? Number 1, masyadong
Nagkaletse-letse na yung pamumuhay natin dito. Kailangan ng mobility at connectivity. Yung presyo ng mga goods, lalo't higit yung mga kinakain, tumaas na kasi walang connectivity at walang mobility. Pati na rin yung paghahanap buhay. Nagka-engklang-engklang na. Kaya sabi namin, para matugunan ito, build, build, build. Yung build, 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 gumawa ho kami ng programa na kung saan ipapakita natin na kailangan natin yung infrastruktura. Pinakita ho ng ating mahal na kalihim na si Mark Villar yung mga infrastrukturang gusto niyang itayo sa kanyang bilang kalihim ng public works. Ito ho yung mga tulay, mga tulay, mga kalsada na gusto niyang itayo. Tulay sa... Huwag na yan, mga yan. Pumunta na tayo sa infrastruktura na lang para mas mabilis, di ba? Ito ho yung presentasyon ni Kalihim Mark. Yung Santa, pwede bang tumayo? Yes, sir. Yes, sir. Kasi Yes, baka sir. magka-stiff-neck akong kakagano. Sige po, sir. Okay. Ito ho yung Santa Monica Lawton Link Bridge. Yan ho ang isang proyekto. Papuntang Ortigas, makakabawas ng 100,000 sasakyan sa EDSA. Makikita ho ninyo, slides please. UP Miriam Ateneo Viaduct. 80% it will decrease travel time. Ito, ang ganda niyan, sir. Anong sabi mo, sir? Ang ganda ho niyan. Talaga hong maganda. Oo. Boss, saan manggagaling yan sa Katipunan at saan papunta? Ito ho, sa Katipunan at CP, ganun nga. Baka kung ano-anong kalsada masabi ko dito. Ayan, sa Katipunan at CP Garcia. Sana ho, huwag niyo ako masyadong hingan ng detalye ngayon, ha? Kasi pag hiningan niyo ako ng detalye, baka mamili ka ng lupa ron. So, biro lang. Meron tayong Iloilo, Guimaras, Negros Link Bridge. Okay? Makakabiyahe papuntang Iloilo, Guimaras, Negros at Cebu gamit ang bus at kotse. Nandun ho yung Davao City Bypass Construction Project. Okay? Biyahe mula sa Digos, Davao del Sur. Ma'am, yung kausap ko kanina, papuntang Panabo, Davao del Norte. Dating 2 oras, pag natapos to, 45 minutes. Yung NLEX, SLEX, Connector Road, tatapusin ho namin by next year yan. Hindi ho next year tatapusin. Uumpisahan namin by next year yan. But during the term of the President, tatapusin yan. 30 minutes na lang ang biyahe, papuntang Alabang hanggang Balintawak. Ito ho, uumpisahan next year. Ano pa? Meron pa? Yung tulay, yung pinakamahabang tulay. Meron tayo yung pinakamahabang tulay na i-connect. Nagmamadali si Cherry. Okay, Cherry, dahan-dahan. Mahina lang ang kalaban. 71 years old. Sa tren, alam mo ba, ang total train natin ngayon, kaibigan, siguro mga 70 kilometers lang eh. Masaya na tayo dyan. Yung Kenya, ma'am, magtatayo 1,000 kilometers yata. Ganun tayo kahuli-huli sa railroad. There is no denying that railroad is one of the most efficient public mass transport system. Having said this, we will go extensively on airport. Yung Manila-Clark Railway, guaranteed, 1 hour na lang ang biyahe. Metro Manila to Clark International Airport. Sinabi ko sa inyo yung issue ng alignment. Opo. Okay? Gagamitin ba yung dating issue ng alignment ng PNR o issue ng alignment ng NLEX? So, solvein ho natin yan. Meron ho tayong bus rapid transit. Okay? Yung bus rapid transit, bigyan mo na nga lang ako ng ganyan para ako na lang. Wala. O sige, pasensya kayo ha. Yung Metro Manila Bus Rapid Transit System. Ito ho yung magkakaroon tayo ng at least 3 bus rapid transit system. Magkakaroon tayo ng isa, magbuhat sa market. Papunta sa Naiya. Okay. Okay? Tapos meron din bus rapid transit natatagpas sa Ayala.
Ito ho, mga gagawin yan. Yung bago ko pumunta sa Mindanao Railways, yung Manila, Clark, may kadugsong ho yun. Yung Clark Subic. Kasi meron tayo mga business writer dito. Pagtutuunan pansin ko lang ho ito, sir. From the point of business. Bakit ko kailangan yung Clark Subic connection? Cargo. Why? Because the benefit of Clark as an international airport will be the benefit of Subic as an international seaport and vice versa. You will now create a loop where you have a seaport and an airport. If you have a rail and you have SETEX, you have just established the fundamentals for what we call a logistics chain hub concept. Yun ho yung inahabol natin dyan. Kaya makakaroon ng train from Clark to Subic and vice versa, cargo. Pag nagawa yan, siyempre, baka hindi na tayo masyadong pupunta sa North and South Harbor. Pupunta na sila ron. Hindi ho ba? Para maibsan naman yung traffic. Mindanao Rail. Tinanong ho ito sa akin kanina. Yung Mindanao Railway, ang total project ho niyan, high priority ho yan sa administrasyong ito. 2,000 kilometers. Okay? Yung first phase will be around 200 kilometers. Then hopefully it will have an interlink between Cagayan de Oro and Davao. 200. Dapat matapos, ganda ng mga tren, tignan mo, ganyan ho yung mga tren. Biro mo, 2 oras na lang, mula Davao hanggang Surigao at Cagayan de Oro. You will not only have mobility for persons, but you will now be able to move food. If you are able to move food, that component of cost and transportation will be mitigated when you impute food costs. So, babago ho yan. We will go also into airport development, regional airport development. Baka naman iisipin mo, Chip, inaayos lang natin NAIA. Ha? Pag naayos mo yung NAIA, punta ka sa regional. Yung sa regional, meron yung night rated na tinatawag. Night rated. In other words, kasi yung mga ibang probinsya, hindi ka maka-operate ng gabi. Kasi walang night rated capacity. Hindi na ho pwede. Delikado tama ho. Ilalagyan ho namin yan para maka-operate sila. Pag naka-operate sila at pwedeng mag-landing ng gabi sa NAIA, hindi ba yung operability mo hahaba? And it will help congestion. But more importantly, you will have the connectivity amongst provinces and amongst area. Sa seaport, tayo ho is an archipelago. Being an archipelago, we are a nation consisting of islands. You can have connectivity and mobility amongst those islands by putting up bridges. Kapareho nung sinabi ni Kalihim, Mark Villar, another way of putting up connectivity is to establish and create seaports para connectivity. Pag kinonect mo yung seaports, maglagay ka ng RORO, roll-on, roll-off, para pasahero na tao, pasahero na kargamento, pasahero na pagkain. So, ito ho, gagawin yan. Na-identify na ho namin yung first phase na kung saan gagawin yung RORO. Of course, yung Clark International Airport, naririnig ninyo yan. Ilang taon na yan, puro usapan. Okay? Sabi ng Pangulo, tapusin nyo na at pamunuan ang pagtatapos ng Clark International Airport. Uumpisahan ho dito, hopefully, by next year, na kung saan babaguhin mo yung terminal para madaming eroplano pa ang pwedeng lumipad sa Clark. Pag madaming eroplano pa ang pwedeng lumipad sa Clark, mababawasan mo yung population ng NAIA. And then we will have to create interlink arrangement with other places in Asia and in Atlantic and in the Pacific. Nabanggit ko na yung BRT. Meron pa ba? Lahat ho ito. Kinumpute yung total na gagamitin for next year. Pumapalo yata ito, Sherry, ng mga 800 billion for next year. Ano yung infrastrukturang proyekto
ng Administrasyon Duterte. In the 5 years, nakalaan ho dyan, tinatarget ho mga 8 trillion. Tama ba? Close to 8 trillion. Lahat ho pang infrastruktura. Meron hong polisiya na sinabi si Kalihim Jokno at Pernia, ang work ho 24/7 para tuloy-tuloy. Of course, it will add to the project cost, but that is insofar as the project cost. You will have to equate this with the benefit that will be pakikinabangan kung matapos yung proyekto kagad. So, ganun ho yung mga sistema dyan. Ito ho yung timeline. May mga timeline ho kami. Ang sabi ho ng ating Pangulo, ang target ho namin, kung ano yung mga proyektong sinimulan dito, kailangan matapos sa term ng Presidente. Ito ho, at ibang mga proyekto, may timeline kami upang tapusin yung mga proyekto na yan. Boss, mahaba na. Okay ba? Thank you very much. At least meron kaming broad stroke, big scope, big picture ng plan ng administrasyon. Siguro para mas malapit, isa-isahin po natin dito muna sa Metro Manila. Yung question of congestion, ang Metro Manila, pina-research ko na... Sandali lang Dagdag ko lang, importante ho ito, Ma'am Sandy. Meron ho kaming FOI mechanism. Pag sinimulan itong proyektong ito, makikita nyo sa portals na itatayo namin. Kung inumpisa na yung proyekto, anong stage yung proyekto, magkano na nagagastos, kailan matatapos. Bubuin ng BCDA yung portal na yan. By next year, hopefully that is in place. Yes, sir. Thank you, sir, for that. Transparency. For transparency. Sir, I check yung population natin as of 2015, 100.9 million. Metro Manila, 12. Cebu City, 4. Davao City, 1.63. Tapos yung kanyang population density, Metro Manila, 19,000 per square kilometer. Cebu, 3,100 per square kilometer. In Davao, 668 per square kilometer. Na-factor in po natin yung population growth and economic growth in terms of how we count the number of coaches, trains, bridges, roads we're building. Totoo yan. Those are some of the increments that were considered in determining by the past administration how many coaches they will bring in. And it will be also part of our determination in determining to what extent will the improvements go. Okay? Kasi hindi ka naman pwedeng pahula-hula lang na magdadala dito. Baka umuga tayo dyan. Hindi ka rin pwedeng pahula-hula lang na kukulangin naman. Meron ho mga factors na tinatawag na kung saan para ma-determine natin yung ridership. Forecasted ridership, actual ridership, dictated by population density and on a per square meter. Sir, itong projection ba natin based on these assumptions, ito pa ba yung, kasi by now we realize now we're trying to solve the problems of the last 10 years or decade. Diba? Yung mga projection ho ba natin na-take account natin yung failure ng past administration to address the issues, and then yung parating na population growth? In fact, ayun ho, dapat yung intelligent to hindi ba? It must always be a moving assumption as to when the project will be completed. Kino-consider po talaga yun. Kino-consider po talaga. Kasi po, otherwise, mag-mitigate lang tayo without really solving the problem. It's very, very comforting to know na ganun yung assumption. Last question ko, sir, yung congestion sa Metro Manila. Actually, hindi mo kailangan masyadong mag-build. Pansinin lang natin, pasensya na sa pangalan. Diyan sa M. Rojas, 2 kanto, main road po yan, connecting the JP Rizal na Makati. Both sides may nakapark 24 hours a day. Kalayaan, one way. Dito sa side ng Inquirer, both sides po dyan may nakapark din. 24 hours a day. What are we going to do with inner city congestion? Sir. Personal po, kahit ako galit ho doon, sir. Ako galit na galit dyan. You know? Alam niyo ho, ang sinasabi nila, political will. Yung bang pag sinasabi yan, Raul, parang wala kaming political will. You know? Kung sasabihin ko sa inyo, na for the last 90 days or so, alone,
ang mga tinikitan ho namin dyan. Kasama na yung colorum, illegal parking at lahat-lahat. Mga 174,000. Ganun ho katindihan. In 90 days, every day, I get a report. Every day, every morning, on how many were sidewalk vendor na tinumba, ilan yung illegal parking, ilan yung everyday na ginawa na. Mamaya Sir, papakita ko sa'yo. Giniba. Sidewalk na giniba, hindi tinumba. Giniba ho yung sidewalk na. Ikaw naman, linalagyan mo ng ibang kahulugan. Giniba? Giniba. Ilocano. Ayun. Ganun ho yun. Minomonitor ho namin yan. But what is the reality? The reality is, ilan ang enforcer ng MMDA? Sir, ang enforcer ng MMDA, 2,300. Gaano kalawak ang Metro Manila? So, pag sinolve mo ito, meron po, susulbot. Ayun o. So, sige. Talaga namang hong nag-aaresto, nagtitiket. Kaya lang talaga kapos. Importante ho yung tinatalawag na sa traffic, in addressing traffic solution. First E is education. Yung education, ang dami dyan nagmamaneho. Minsan hindi pa nila alam kung ano yung ibig sabihin ng isang traffic sign. Huwag niyo akong tanungin. Kasi hindi ako nagmamaneho. Siyempre, poor lang ako nun. At wala na ako ng oras. Hindi ako nagmamaneho. Talaga ako marunong magmaneho. The second is yung tinatawag na engineering. Yung engineering, parte niya, pinag-usapan natin. Yung pangatlo, yung isang sinasabi ko sa iyo kanina, enforcement. Yun ho, yung suma total ng dapat ina-address yun. Panginoon ko naman, wala pa naman kaming isang taon huwag nyo naman kami masyadong alipustahin. Wala. Pinagbigyan nyo nga yung mga nakaraang taon, 12 years, 18 years yata yan. Sir, are we going to tap dun sa special powers natin if igagrant ng Kongreso na yung barangay mag-cooperate? I think if the barangay officials will really that's part of the police option. the roads, madali po yan. Correct, sir. In fact, sasabihin ko na sa iyo, meron akong inumpisahan na volunteer group, di ba? Yung volunteer group ho, yung mga motorsiklo, yung mga nagmumotorsiklo, nag-graduate na kami dyan, mga 340 yata. Meron second batch na ibang grupo naman. Yung mga volunteer. Yung si Mayor Estrada, napakaganda nga yung solusyon niya. Yung mga traffic officer na nanay traffic officer sa mga eskwelahan. So, kailangan ho talaga tulong-tulong yung volunteer group. Kulang ho tayo ng tao. Then sasabihin nyo, ba't nyo dagdagan ng tao? Yung budget ho for this year, next year, ngayon, hindi naman kami ang gumawa niyan meron hong proseso yan. Ganun po yun. Our next question will come from Mike Camus from Business. Miguel. Standby na si Jovic and UG standby. I hope I clarified certain things. Good afternoon, sir. I wanted to clarify first some of the questions Mr. Ubak asked. When you gave the timeline for the projects, did those take into consideration special powers or without? When you say everything can be completed within Kung this batang to, masyado magaling magtanong. Inassume ho namin may special power. Yung timelines. Yung sinasabi nila, ang hirap naman dito kay Secretary Tugadi. Kuya-kuy lang, nag-aantay lang ng special power. Hindi ho, gagawin pa rin ho namin yung mga proyekto. Kaya lang, be ready to wait for more time. Sa atin, it will accelerate, yung proseso. Yung sinasabi nilang, plano nila dyan, walang bidding. Hindi ho. Meron pa rin bidding. Kaya lang, babawasan natin yung mga ibang proseso. Ngayon, kung hindi kayo happy, meron din namang mga right of redress na nakakahundon sa batas. Ano yun? Meron kang, anong tawag doon? Oversight Committee consisting of Congressman and Senate. Number 2, pwede kang dumaong sa Korte Suprema
for your injunction. Wag lang kung saan ka kukuha ng injunction. Kuha ka sa husgado na maliit, husgado na malaki. Yun, nakakaabala yan eh. Sa Korte Suprema ka na lang pumunta. Pangatlo, we will be FOI compliant. And pangapat, ano ba naman ang pinuputaktin nyo? 2 years lang yan. It is not as if we are asking for emergency power sa buong termino ng ating Pangulo. Pagbigyan nyo na kami. You know? Sir, how much longer if without it? I think that also helps manage public's expectations if they know how long, if you have it, if you don't have when you, Yung emergency power, sir? the projects. How much longer will it add if you didn't Meron secure? dyan, nakasulat kanina, sir. Bigyan kita ng hard copy. Linagpasan ko na lang kanina. If you will note, meron yung feasibility study, terms of preference, ganyan, operations, actual kwan. Nandun ho kanina. I will supply you with the hard copy of that. But are we talking years, additional years? Hindi, sir. We are talking of the term of the president. Yung term ng president. Yung 5 years na lang. O bakit 5 years? Akala ko ba 6 years? Hindi, nagamit na natin yung kwan. Yung 5 years. Yes, sir. Sama-sama together na ho yung proseso ron. That's related lang, sir, to my next question, because when we talk to businessmen, they comment that, well, I know you just started a little over 4 months, but the comment is that you're moving too slow with the projects. Some of the, for example, the PPP pipeline. Some of them are, Panginoon ko naman, kami moving slow. yes, sir, kasi some of the projects now Ay, were ang moving ready. very slow yung nakaraan. Kami ho, moving fast, quite fast. Kaya nga, noon, feasibility study lang bago mapunta sa NEDA, 2 taon eh. Kami, titignan mo dun sa kwan, 3 buwan. You know? Okay ho yun. I agree with you that a slow process can derail the nobility of the project. Pero hindi ho kami mag-i-slow process. Kaya nga naka-timeline yan. Yung requirement ng PPP na kung saan, napakaraming requirements, babawasan ho namin yon. Without sacrificing the quality of a decision, without sacrificing the quality of the project. Babawasan yun. Sabi nga ng Presidente, bawasan nyo yung proseso. Yes, sir, babawasan namin yung proseso. Sir, just last for this in relation to projects, but in terms of funding, kasi DOTC, you have the biggest share of projects. Have you decided how you want to pursue funding? More of PPP or more of bilateral loans? Kasi Pag titignan nyo ho yung programa, yung proseso by phases. One is feasibility study. The other is financial integration. Wala pa ho tayo dun sa financial integration. Saka yung engineering designs, blah, blah, blah. That will dictate kung gagawin mong PPP, unsolicited proposal o budgeted ng gobyerno. Doon sa budget ng gobyerno, meron ng mga proyekto dyan. In fact, yung Clark, for 2 years na, lagi na sa project ng gobyerno yun na gobyerno ang gagastos. Ngayon, habang inaaral at rinerepaso natin ang pagbalangkas ng proyekto na yun, baka magbago yan. Imbis na gastusin ng gobyerno yan, baka ipipipi mo yan. Kaya at this time, anong proyekto yung self-funded, anong proyekto yung PPP, ano yung proyektong pwede mong tanggapin ng unsolicited proposal. Antayin ho natin yung feasibility study. Tignan natin yung impact ng cost, kung paano ma-erase. Meron ho mga gobyerno na sinasabing, kami na lang mag-handle niyan, bigyan pa namin kayo ng grant. So, babawas yung cost. Pag binawasan yung cost, baka self-funded, pwede na yan. Hindi natin alam. It depends ho. Ayaw kong pangunahan hanggang hindi nakikita yung pundasyon ng paggagawa o pagtatahak ng isang desisyon. Sir, can you still take 4 questions? 4 questions bago 4 short. 4? 4 short. Okay. Kung gusto mo, sabi nga ni Presidente, 40. Gusto mo? Hindi, ano, nagmamadali rin ka. Pero can we have UG from .net? Or Jovic? Sige, Jovic then UG. Sir, napansin ko lang po dun sa mga presentation natin about sa rails and sa BRT. Ano yun, sir? Dun sa mga rails and BRT po, sir. Aha. Meron ho ba tayong decision na or pag-uusap with the Department of Science and Technology? Kasi
over the last 6 years, may dinevelop sila yung Ay, alam AGT, ko yan. yung Ito road yung train hybrid trend. road. Yes, sir. Doon para sa PNR. Yes, sir. Meron And din yung road silang train. dinevelop na road hybrid train. Yes, sir. Ha? May mga plans po ba tayo? Ginamit ko sa Clark yan. Hanggang ngayon, ini-eksperimento ko. Kino-consider din ho namin yon. May magaling tayong kalihim dyan. Si kalihim Boy Peña. Invite nyo kaya siya, ma'am. Magugulat kayo sa teknolohiya na ini-introduce ng DOST. From systems to food to packaging to everything, they have prepared an entire manual. Bring them here so that the public may know. DOST Secretary Boy Peña. In the immediate, sir, may possibility ba na magamit yung road train sa EDSA or sa Commonwealth? Pag yung eksperimento mapapakita na pwedeng gamitin, hindi gamitin natin. Ngayon may problema sila yung speed. Yung speed pa. Kung maganda nga yung trend, locally made, kung ang speed mo naman 10 kilometers per hour, di binatikos mo ko dyan. Hindi ba? So, tinitignan ho nila yung speed. But let's pray that they come up with the right formula and the right combination of engineering designs so that a locally made train can be done. Imagine mo yan, if you can do a locally manufactured train, then yung problema natin sa airfare parts, yung supply, yung ma-address. Let's pray that they succeed. Sir, regarding lang sa Pasig River Ferry system, kasi magandang alternative din siya. But the problem na sinasabi ng mga commuters is the lack of intermodality to the stations and papunta dun sa Ang workplaces. galing mo, boss. Yung BRT is not a standalone. Iko-connect mo yan sa MRT stations o sa mga depot. Then you will have intermodality. That's reality number one. Reality number two, not one system can address all and completely the traffic and transport situation in the country. You must have a combination, a basket of systems that will address different requirements or different unique requirements per area. Meron na tayong point-to-point. Nakasakay na ba kayo ng point-to-point? Marami ditong mga nakasakay na, sir. And they all Please, enjoy sakyan it. nyo. Sakyan nyo and give me the feedback. Give me the feedback because that feedback mechanism will help us formulate the implementing rules and regulations. Maganda hong sistema yung point-to-point. You travel in safety, you travel in class, and you travel fast. Yun ho yung konsepto namin sa point-to-point. At economical pa ho. At economical pa. Sir, last na lang on me on intermodality. Meron nga, kausap ko na yung isang kwan, magdo-double deck nga ako, Ma'am Sandy. Double decker. Hindi yung motor ko, ha? Hindi yun. Yung talagang... mga private po yan, ma'am. Mga private. Alimbawa, ma'am. Alimbawa kayo. Gusto nyo yung Enquirer Group, mag-point-to-point kayo. Actually, maganda. Hindi yung point-to-point, ma'am, na ganun. Hindi turo-turo, sir, no? Hindi. Sir, last na lang po regarding dun sa point-to-point. Kasi the concern is, halimbawa, from north to Ayala, bababa pa si commuter sa mall, pero yung workplace niya or tirahan niya, katulad dito, sa Enquirer, kailangan mo pang bumiyahe uli. And yung, kung bababa ka from the point-to-point, sasakay ka uli ng jeep na sobrang hirap din makasakay. So Imagine mo, kapatid, na kung si Ma'am Sandy magpo-point-to-point, kung saan ba tatapos yung diretso ka dito, di ba ayos? May possibility ba, sir, na yung point-to-point ipasok natin sa mga inner cities na hindi lang sa mga malls? Alam mo, lahat ng suggestion sa akin is inclusive. Ayaw ko yung nagpepera ng suggestion. Sa sitwasyon natin lahat ngayon, I'm willing to consider all suggestions. Baka doon tumugma yung solusyon eh. The buses ng... You mean the buses? Yung buses, used in ma'am? point-to-point? Pinag-aaralan ho ngayon yan, ma'am. In fact, yung point-to-point nga, pag double deck,
Baka hindi papasukin sa skyway yan. Pinapag-usapan namin at pumayag naman yung mga operator ng toll na pwede nang pumasok maski double-decker. Meron ng mga aspect na incentivize, meron ng aspeto na convincing lang, pwede ho yung aspeto na explaining lang. Tinitignan po yan. Pinag-iisipan ko kung sasabihin ko eh. Sige na nga, sasabihin ko, wala namang masama. We will come up with the omnibus franchising policy before the end of November. Noon ho, moratorium ang franchising. Okay? Sa pagsisikap at pag-aaral ng ating butihing attorney Delgra, kasama na niya kanya mga kasamahan at DOTR, we are formulating an omnibus franchising policy. Hopefully, it will come out before the end of November. So, ma-addressan ho yung mga requirement dyan. Yung mga road capacity, yung mga coding dyan, yung requirement ng sasakyan, ma-addressan ho yun. Yes, sir. Yeah. Raul, tuloy-tuloy mo yung tanong mo. Pero one question ka na lang, ha? Oh. Yan. It's always Christmas yung pinakagrabe yung traffic. Meron mga contingency plans yung DOTR, DPWH, MMDA? Alin pa? Tungkol sa to ease yung traffic. Lalo na itong Christmas, parating. itong Pasko. Oo naman. Kinakausap namin yung mga ibang bus operator. Nagde-deploy tayo ng mga enforcer. Sana ho, yung traffic na ina-expect sa Christmas, hindi ganyang maging katindi. Madami ho kami mga tinitignang programa na halimbawa, narinig nyo na siguro na wala ng mall sales. On weekdays. On weekdays. Kailangan ang mall sales mo Saturday, Sunday, weekend. Meron din ho mga lugar dyan na gagawin natin walkable. Pinag-uusapan ho yan. Meron ho mga contingency plan in terms of plans. Contingency plan in terms of policies. Contingency plan in terms of moving equipments or rolling equipments. Meron po yan. Si UG? Hi, sir. Sir, months ago, you said po that you are planning to build cable cars over Laguna de Bay. Ay, wala akong sinabing ganyan, ha? Sinabi ko, I'm thinking of putting cable cars. Pero hindi ko sinabing Laguna de Bay as a matter of position. Like in Laguna de Bay, ganun yun. Wala akong sinabing ganyan. Sir, But the cable car is there. Sir, can we ask for an update of I will give you the updates. Number one, meron hong 3 local government already asking us to put the first cable cars in their places. Si Madam Jaime Marcos, sa Ilocos. Okay? Kasi meron na siya yung windmill, di ba? Meron na siya yung mga renewable. Sabi niya, ba't hindi tayo magkaroon art ng cable car na solar operated? Oh, lagay mo sa lugar ko yan. Yung hong Katiklan, Boracay. Have you been to Katiklan? Yes. Yung Boracay, have you been to Boracay? Of course. Imaginin mo na may cable car doon. Nakaka-traffic ngayon dyan. Yung La Union, Baguio. Isipin mo yun. Then they say, it is a crazy idea of Art Tugade. Maybe. Yung Bolivia ba yun o Bogota? Ano? They solved their transportation problem through cable cars. Hindi ko naman sinasabing, I will solve the problem by just putting cable cars. One of the modalities. Remember yung sinabi ko kanina? You want an effective transport solution? It must be a basket of solution. Andyan ang LRT, andyan ang MRT, andyan yung BRT, andyan yung infrastruktura, andyan yung RORO, andyan yung airport. Lahat yan, sama-sama.
Ang next question natin will come from the... Hindi pa yata tapos. Okay ka na? Sir, Okay na? From DZIQ's station manager, Jake Maderazo. Magandang hapon. Hoy, Sir Medyo Jack. Patatawanin ko kayo ng konti. Mas okay ka pala sa Interson. Kayo po'y 71 years old. Yes, sir. Ang galing nyo sa CDC. Galing kayo sa hirap. Aha. Bigla kayong dinala sa DOTR. 2 po yung line agencies ninyo. Land, Sea, Air, at Rail. Nakakapag-meeting pa ho ba kayo sa bawat araw? 2 agencies po yun. Hindi ho. In fact, ngayon, hahabulin ko sana yung meeting ng PNR. 2 o'clock, pero pumayag na ako ng kwan. Pakitawag lang. Opo. Hirap po, sir. Yung sa kahirapan na yan, sasabihin ko na rin ito. Para, sabi nga ni Madam Chairman, sabihin mo lahat yan para alam nila kung saan ka humuhugot at saan ka nagmumula. Para lang ho, makatapos ako ng trabaho. Gumigising ho ako bago mag-alas 5. At nasa opisina ako sa aking hangarin bago mag-alas 7 para pag nagumpisa yung takdang oras na magtrabaho ka, tapos na yung mga papeles. Kaya nga po, 71 years old na kayo, 20 na tao inilagay ninyo doon sa 20 na yun. Lahat po ba yung mapagkakatiwalaan nyo? Future performance lang ho makapagsasabi niyan. Kasi, una, yung tiwala is the quality of people you're looking for in putting particular people at particular places. But then, kung pinagkatiwalaan mo sa umpisa yan, baka later on may mangyari na wala ka ng tiwala eh. Hindi ba? Yung tiwala and trust is a continuing monitoring activity which you do as a head of a facility. Wala hong hard fix rule yan na yung kinuha mo hindi magnanakaw. Marahil hindi nagnanakaw noon. Nung humarap na sa temptasyon, nagkaroon na ng pagnanakaw dyan, babanatan ko yan. Ngayon po 100 days na kayo mahigit. May nakita na ho ba kayo sa mga in-appoint ninyo na medyo tagilid na? Hindi naman pare-pareho yan. Pero Siyempre, meron na. merong high-performing, merong moderate-performing, meron din mga konting performing. Walang korap? Hindi ho natin masasabi yan. Siguro hanggang ngayon walang korap. Nasa aking pagkakalam. The only constant in business is change. I assure you, Mr. Jake Maderazo. If there are issues of corruption and you know, share with me the information, hindi ka magdadalawang salita at hindi ko ilalahad ang pangalan mo sa publiko. Sige po. Final question ko na lang po, sir. Hindi kayo o na-bypass kayo ng Commission on Appointments, 11 member ng kabinete? Meron nung tinatawag na bypass. Do you expect to be reappointed? Ayaw kong pangunahan ng presidente. Prerogative at pribileho ng presidente yun. Kung gusto niya, di-reappoint niya. Ayaw niya, di wag niya. You know? Ganun talaga. Remember, I did not apply for this job. I was asked to perform a job. If they think that I can no longer perform a job, why will I take it against them if they tell me you cannot perform a job in their judgment? Okay, thank you po. Yun lang po. Meron po tayong tatanggaping tawag from Pampanga, from our correspondent, si Tonet Orejas. Tonet, good afternoon. Hello, Tonet. Hindi na under sa inyo ang communication, sir, kaya hindi ko sa inyo ano to. Hindi na. Wala sa akin yung communication. Hindi yari ako dyan. Parang... Tonet, text mo na lang ako. Ay, nga pala, sa Clark, nag-ano kayo ni Tonet. Kakibat ko ho yan sa mga environment projects nung ako'y nasa Clark. Pati yung mga kosa, ng mga kulot. Okay. Hello, Tonet. Good afternoon. Hello, sir. Ayan, nandito na si Hello, Secretary Tugade. Good afternoon po. Hi, ma'am. Good afternoon. Yes. Attorney Tugade, dun mo sa 8 trillion infrastructure program ng Duterte administration, nakita ko po na isinama ang Clark Green City. Pwede ko ba makahingi ng detalye katulad po ng pareho pa rin po ba ng design under the BCDA? Bago siyang metropolis, 9,500 hectares po siya. Yes, ma'am. Substantially the same. Pagkatapos nitong programang ito, tatawagan ko ang ating kaibigan si
Vince Dizon at sasabihin ko, i-share yung datos ng Clark Green City sa inyo. Okay. Mga magkano po ba yung halaga na i-devote ng Duterte administration to make this metropolis real plan? Ay, ayaw ko hong hazard a guess at this time. Siguro mas magandang i-network kita o ilayason ka kay Kwan, ilayas kita kay Vince Dizon o sa kanyang mga pamunuan sa BCDA. Baka ho makamali yung numerong masabi ko. Oho. Nai-relay na ho ba sa inyo ng BCDA paano ho aayusin yung mga nakapwestong mga magsasaka at katutubo dun sa loob ho nung 9,500 hectares? Yes, ma'am. Meron ho silang plano dyan. Sana lang ho yung solusyon na gagawin nila o yung plano, wag nyo yung hingiin sa akin on the air pagkat alam nyo magkakaroon ng epekto yan sa solution process. Okay. Marami pong salamat, Thank you. Attorney. Thank you, Ma'am, Tonel. salamat ha. Yes, sir. We only have enough time for 4 questions. So, can we... 4 pa rin? Sir, reporter po ako. Mahina po ako sa math eh. Si Billy Vegas. And then, ang ano natin, order natin is TJ, Erwin, Si Raul and lang, Carl. nakatatlo eh. Isang question na lang ha. Sir, Sige, isang Billy. tanong lang. Sir, nabanggit nyo kanina na nakita nyo yung mas malawak na problema sa MRT. Nung nakaupo na kayo, nalaman nyo na yung mga bagong train, hindi pwedeng ikabit sa luma, na may power supply problem. So, ano ngayon, sir, yung gagawin ng DOTR para maibsan yung paghihirap ng mga sumasakay ng MRT? Marami ho. Una, yung number ng tren. Nandiyan dyan yung dalyan, pero hindi ko maikakabit yan. Kasi hindi pa nasusolusyonan yung signaling problem na malapit naman masolve. Tapos ibibid namin yung power. No? Yung spare parts ho. Yung aking isang unang ginawa dyan, nung ako'y nag-assume, pinuntahan ko mismo yung bodega ng spare parts. Mas marami hong kahon kaysa laman. Kaya talaga makikita mo na walang spare parts. O kulang malaking kakulangan yung spare parts. Yung sinasabi natin na pati yung pila nga, yung pila. Kasi sabi mo, comfort, hindi lang pila sa loob, pila sa pagpasok. Di ba? Noon, umaabot siya ng mga 500, 600. Ngayon, mga 200 na lang. Mahaba pa rin yun. Ayaw ni Presidente yun eh. Ina-address din namin yun. So maraming mga bagay-bagay. Yung pagkikil lang ng tren. Alam mo ba, no, isang issue kung bakit bumagal yung tren natin sa MRT? Yung kikil. Pero in fairness to the past administration, inumpisa naman nila yung pangkikil, yung nung tren, yung tinatakbuhan. Kaya bumilis. Kaya ang takbo nun, nagiging kwan lang eh. Ideal ng 60, tumatakbo lang 40 kilometers per hour. Ngayon, pumapalo ka na ng mga 48, 50, ganyan. Kinikikil. Maraming, from process to procedures to supply. Lahat ho yun, tinutumbukan natin. Our next question will come from TJ Burgonya. Hi, sir. Good afternoon, sir. Maybe just a follow-up to the special powers. What's the status of our proposal for special powers, and which projects are we seeking special powers for? Basically, to go around the right-of-way issues. Let's just say Metro Manila na lang. Matindi ho yung right-of-way. Okay. Yung right-of-way, minsan hindi ka makausad. Actually, yung mga connector road, yung mga relays, hindi ka makausad kasi may right-of-way issue. Ang daming pamilya yan, lalo tigit, sabi ng ating Pangulo, huwag kayong mag-demolish kung walang relokasyon. Matindi ho yung right-of-way issue. Yung mga moving out of terminals, yung pagtayo ng terminal, mga terminals, no? Sa norte, sa south, kailangan addressin ho yun. Yung mga bagay-bagay na polisiya, yung sa pinaka-importante ho, yung integration ng traffic authority. Iba yung patakaran ng MMDA, iba yung patakaran ng LGU. Ako nga lang, nag-volunteer na lang ng, kunyari, ako nagko-coordinate eh.
Maraming bagay ho. Polisiya, proseso, struktura. Ngayon, ano yung estado? Ako naniniwala pa rin na bukas ang loob at pagtitiwala ng Kongreso, yung House of Representatives at ng Senado, na makiisa at bigyan ng tsansa ang pamunuan ngayon upang tahakin at talakayin yung mga solusyon pang-trapiko at pang-transportasyon. Sir, we're racing against time. How soon do you want Congress to grant special powers? Last month, yesterday. But then, the practicalities of hearing and technical working group, na tama naman na tinatanong kami. Tama naman na humihingi sila ng mga datos at detalye. Kung mabibigay ho, sana bago matapos ang taon. Okay na ho yun. Okay na ho yun. Has the Speaker promised that or even Coco Pimentel? Ano po yun? Has both the leaders of Congress promised that? Si Senator Pimentel and Speaker Alvarez. Nagsasabi ho naman sila sa mga pagkakataon at yung mga body language nila na baka sana hindi mali yung interpretasyon ko na tutulungan naman nila yung pagpasa ng emergency power. Sana ho tama ako. Next question, Erwin, and then our last question will come from our social app. Si Ramon will ask. Good afternoon, sir. Sir, kanina tinitingnan ko po yung presentation nyo. Kasi yung past administration, nabanggit na pinag-aaralan yung pagkakaroon ng airport sa Sangli. So parang ngayon po ay nakatutok tayo sa Clark. So hindi po natin pag-aaralan or kung pwede, kung possible, yung panukala ng past administration. Hindi ho totoo na hindi pag-aaralan. Kung titignan nyo, wala rin dyan yung Bulacan. Hindi ho ba? Kung titignan nyo, wala rin dyan yung sinasabi nilang yung over Laguna Lake, di ba? Wala lang hong formal na sumite pa. Ang proseso ho kasi, pag sinumite yung mga proposal sa amin, magkakaroon kami ng clarificatory sessions with the proponent. If we are satisfied, we will submit the proposals to ICC and NEDA and saying that we are in receipt of this proposal, which is complete in form and substance. Then magdidiskusyon na ho sila. Pag nagdiskusyon na ho sila, gagawa ng, pag in-approve yun, gagawa ng feasibility study, pag-iisipan, sir, kung paano popondohan, PPP or utang or ano, lahat ho yan. Hindi ho binabaliwala. In fact, kung titignan nyo sa media at usap-usapan, merong isa o dalawang grupo na gustong ipagtulak o siguro tama lang na ipagtulak yung posibilidad na magamit yung Sangli. Hindi ho natin, sa listahan na yan, etong listahan, siguro mas maganda yung sasabihin ko, etong listahan na to is not all limiting. Ibig sabihin, yung wala sa listahan, wala na. Hindi ho, ito pa lang yung umuusad at lumilipad. Kung merong pagkakataon na merong proyekto na bigyan tsansa o pagtuunan ng pansin upang itulak, edi gagawin ho natin yun. Sir, doon sa Muling tawad. Marami po kasi yung nagtatanong. Dati kasi yung Bicol Express po natin nagagamit hanggang Bicol talaga yan kasi Bicol Express. Ngayon ay, kung hindi po ako nagkakamali, hanggang Calambada lang sa Laguna. Meron po mga kababayan tayo sa Bicol. Kailan daw po uli maibabalik? Sinabi ko actually, kanina ang executive session yan. Bigyan kita sorpresa bago matapos tong taon na to. Sir, bago po nyo sagutin, sir, yung idagdag, namomonitor po ba natin yung mga riles? Kasi dati sa Quezon, ninanakaw po yan eh. Oh. Yan. Sasagot ni... Lahat po yan, minomonitor natin. Tuloy nyo. Lahat po yan, minomonitor natin. Every day, papakita ko sa inyo, dito, nakamonitor. Hindi ko lang mabigay yung detalye kasi ayaw kong pangunahan yung pamunuan ng PNR na meron silang, umpisahan nila ulit yan eh, yung Bicol Express na yan. Ma'am, nandun kayo kanina, hindi ba binasa ko yung text? Mamaya, papakita ko sa iyo yung text. Okay? We have, sir, good news. Dalawang tanong na lang, sir. From Ramon, from our social,
And then after this, si Migs. Hi, sir. Question lang from social media. From DG Pisces sa Twitter. Any plans in decongesting C5? Since all UV Express were rerouted there, C5 is a big parking area. Meron ng plano dyan sa C5. Gagawin ho next week yung plano sa C5. Alam nyo, ito, on its totality, alam mo yung isa naging problema natin sa trapiko dito. Ang daming left turn dito, saka ang daming U-turn. You know? Sangkaterbang left turn, saka U-turn. Yung mga ibang plano ho namin dito, baka bawasan o tanggalin lahat yung mga left turns, saka yung mga U-turn. Hindi ko sinasabi kung saan. Pero may mga plano ho yan. Sa C5, tignan nyo, ang problema sa C5. Ang problema sa C5, yung paikot, yung U-turn, saka yung elevated, saka yung sangkatutak na left turn. Yun ang C5. But C5 is an important artery in decongesting the traffic at EDSA. Magaling mo si Kwan, si Tim Orbus. Last question, finally, sir. Si Jovic. Si Jovic na pala, hindi na si Migs. Sir, good news. 2 question na lang, sir. Parang deja vu lang yan, alam sir. mo, sa Pasko, bibigyan kita ng counting machine. Si Jovic and then si Migs. Sir, kakamustahin ko lang po yung relationship natin with MMDA, especially with IAC. And ngayon na binalik na sa MMDA yung... Very good relationship po kami. Talagang regular ang mga meeting namin. Yung mga planning session namin, sama-sama. Yung relationship between MMDA, Highway Patrol, LTO, LTFRB, DOT. Isama mo na rin yung pakikiisa ng mga local governments, yung mga mayor. Pumapayag nga sila sa mga no window. Attorney, payag kami dyan. You know, ngayon, nakakaroon ng samahan. O ngayon, sasabihin nyo, ngayon may samahan na, kailangan nyo pa ba yung emergency power? Diyos ko naman. Bigyan naman natin ng stability yung samahan para yung samahan na yan maging permanent. Meron ng samahan, maganda hong samahan. Minsan, anong kwan kayo? Can you ask him to attend yung coordination meeting ng kwan? Ng MMDA? Sherry? Patinin mo siya. MMDA, LTFRB, LTO, yung IAC, kasama na yung Highway Patrol. Patinin mo. Okay. Migs? Yeah, hi. Good afternoon, sir. Sir, thanks for answering all our questions today. Just want to maybe get a more definitive statement because you've been secretary for a few months, still new. But could you tell us with some certainty by how much can you reduce traffic? I mean, by the end of the term. I mean, maybe a figure so people can look forward to it. Ano? By how much can you decongest traffic? Can I decongest? I mean, sasabihin ko sa'yo. Pwede ba magtanong ako sa'yo? Can you tell me in all kwan, how long your partner now will last with you? There are so many variables in the relationship that the moment you tag a specific number, you are bound to commit a mistake. Kasi variable nga yun eh. Even in the relationship of boyfriend-girlfriend, in the relationship of mag-asawa, can you say, we will stay forever, happily ever after for 40 years? Baka sa ceremonious lang yan. In other words, what I'm saying is, there are as many variables that can be created by a situation that you cannot lump sum a targeted date or a targeted percentage or how deep your relationship shall be. One thing I can assure you, I intend to make a difference, and that difference will be given with all my effort and industry along the lines of no corruption and good governance as enunciated by President Duterte. Thank you, sir.
Sir, actually, tatanungin ko pa kayo ng farewell message niyo eh. Sige. Sige, sir. Una, nagpapasalamat ako talaga sa inyong lahat for dialoguing with me. Yung unang fear ko sa media na masahol sa dagdag bawas, naibsan at nawala. You made me feel very comfortable today. Some of the questions asked were a little bit difficult. But I can see that you ask those questions because you want to see and to hear the truth. I hope that in my effort to explain, I have lived up to your expectation na makibahagi at makiisa sa inyo. We will try to look for the truth, and that truth can only be ascertained in the best of magnitude if you and I dialogue together. Kasi there's always two ways of looking at two sides of a coin. Sabi ko nga, truth is not what you make of it, but truth is. In other words, kung ano yan, yun ang totoo. It's not what we make of it. Having said that, minsan, bayaan nyo ng bigkasin ko, Ma'am Sandy. Nagtataka lang ako, bakit sa mga pahayagan at mga media, magdadalawang linggo na mahigit, iisa yung banat sa akin, at iisang tao. Yun ba ang katotohanan? Yun ba? Mabuti nakausap niyo ako ngayon at dapat na ibahagi ko yung parte. Sana lang hihingin ko, we should be circumspect in our reporting. And you have laid the predicate in having circumspection in our reporting by having dialogues like this. Sana lang, we can establish a mechanism wherewith, if there are certain things you can ask, please call Sherry. And if there are certain things you would like to seek guidance on, please allow Sherry to call somebody. In that case, we establish a feeling of dialogue. Today, I come na may duda at haka-haka. Promise, uhuwi ho ako ngayon na nabawasan yung duda at haka-haka ho sa media. Sa pagkakataon na yan, Ma'am Sandy, men and women of the Enquirers Group, maraming salamat ho sa inyo. At this point, we'd like to call our President and CEO. Maraming salamat sa lahat ng umattend, sir. Thank you, ma'am. Hardworking, does not know time and weather, and there is always a resiliency in the behavior of the family. We'll close this na. Nagde-thank you na kami. Yeah. Would you like to say? Yes, maraming salamat po sa lahat ng umattend dito sa session natin ng Secretary Arthur Togade meets Inquirer Multimedia. Hanggang sa susunod po.